nasabi doon sa mga pinresinta nila. Especially yung pinresinta nito na tumatanggap ang pamilya Duterte, kasama pa nga si Kitty doon, from the drug lord. Alam mo, ang sabi niya, para mapatunayan ni VP Sara, bakit di siya magpirma ng waiver? How stupid is that? Sorry that kind of logic is the most stupid logic ever. You know why? You have the responsibility to prove your accusation. The benefit of the doubt ay na kay VP Sara Duterte. Ibig sabihin, hindi si VP Sara Duterte magpapatunay na wala siyang kasalanan. Ang magpapatunay ay kayong nag-aakusa sa kanya. So you don't say, I will sign the waiver. You don't say na, oy VP Sara, mag-sign ka nga ng waiver para mapatunayan mong wala kang kasalanan. Kayo ang nag-aakusa. Kayo ang may bigat na magpatunay na may kasalanan si BP. Hindi yung si VP Sara Duterte patutunayan niyang inosente siya. Habang ang asawang si Carpio nagtala ng 317 STRs at 16 na CTRs. At ang total amount dyan ay 2.99 billion pesos. Pero ang kabuang involved na amount ng mag-asawa na pinuna ng COA or ng AMLAC ay nasa higit 6. Ito sa AMLAC, explain ko lang ho sa inyo ha. Kasi dito rin yung sinasabi nilang suspicious transactions. Punta kayo ng bangko. Kayo mismo pupunta kayo ng bangko. Punta kayo. Bukas din. O mamaya, punta kayo. Mag-deposit ka ng 500,000. O di kaya 600,000. Tapos, bukas uli, punta uli kayo. Mag-deposit uli kayo ng 600,000. Sa susunod na araw, pumunta uli kayo, mag-deposit uli kayo 600,000. Walang pinipresentang dokumento. Suspicious yan. Suspicious na kagad yun. Naintindihan natin? Even if legit. Halimbawa, kumikita ka sa YouTube ng 600. Yung una, itinago mo, hindi mo kagad inilagay. Ngayon, naipon sa'yo, dineposit mo. Ayaw mo ipakita yung dokumento mo. Kung saan mo nakuha yun. Suspicious na. Kasi meron nakalagay doon less 500 pataas, kailangan na ng dokumento Kailangan na ng masabi mo kung saan galing yung pera na yun. Napaka-importante ng privacy dito. So, maaari, kasi tandaan ninyo etong amount na to, yung 3.7, hindi ko nga maintindihan bakit tinotal. Hindi naman impeachable si Mans Carpio. Bakit pati siya isinama dyan? Porket asawa, still, ang ini-impeach si VP Sara Duterte. So dapat ang pinag-uusapan lang si VP Sara Duterte. Diba? Anyway, ito ang isa pang issue dyan. Aside from the suspicious, madali naman po yan suspicious na anything na gawin mo beyond the 500,000, pwedeng magkaroon ng quote-unquote suspicious. But it doesn't mean it's criminal. Linawin natin hindi porket suspicious ang isang deposit mo. Malay mo, halimbawa ako, pag nang-deposit ako, di ba? Nakabenta ako halimbawa ng relo. Tapos gusto ko i-deposit. Di ba? Sa bentahan ba ng relo, meron bang pirmahan pang magaganap? Wala naman Di ba? Benta ko ito. Di ba? Magkano yan? Lalagpas siya ng 500. So pag binenta ko ngayon yan, meron ba kaming kasunduan nung pinagbentahan ko? Ngayon gusto ko ipasok ng bangko. Suspicious na yun. Illegal ba yung ginawa ko? Hindi. Tindihan natin. Pangalawa, yung sinasabi nilang total amount involved. Always remember this Always remember this. Ganito ang pagtatalaga ng AMLAC. Halimbawa, 1,000 pesos. Dineposit mo. Magkano laman ang bangko mo? 1,000 pesos. Kinuha mo
yung 1,000 pesos. Magkano naman ang bangko mo? Wala na. Kasi kinuha mo yung 1,000 eh. Pero sa AMLAC, 2,000 pesos na yun. Ganon ang computation ng AMLAC. So halimbawa, 1,000,000 ang diniposit ko. Tapos kinuha ko 1,000,000. Ay, kailangan ko pala. Magkano naman ng bangko ko? Wala. Kasi kinuha ko din. Magkano na ngayon ang nasa ang tingin ng AMLAC doon? 2,000,000 na yung total. Tandaan niyo to ha, transaction. This is not equivalent to magkano na ang laman ng bangko mo. Ulitin ko. Tingnan niyo ito, ang AMLAC na to, transaction po ito. Labas-pasok. So kung may time deposit ako, halimbawa may time deposit ako ng 10,000,000, dineposit ko 10,000,000 time deposit. Tumubo na siya after 3 years o 5 years. Sabi mo na 5 years, tumubo na siya. Naging 10, time deposit ko halimbawa 5 years lang ha. Tumubo na siya, naging 10,300,000. Halimbawa lang, ito'y estimate lang. Naging 10,300,000. Eh gusto ko pang i-deposit uli. Bakit? Kasi gusto ko pa yung tumubo uli eh. Nakuha ko na yung 10,300, i-deposit ko uli sa time deposit. Magkano na? 10,300 pa lang. Pero ang total na noon sa AMLAC ay 20,600 na. Nagigets ninyo kung bakit lolobo? Remember, si VP Sara Duterte, ano yan sa pamilya? What if ginawa niya talaga mag-time deposit? Di ba? Eh, una-una, ilan taon na ho ba siyang politiko? And we all know na sa pagiging politiko, may mga nagka-campaign funds. So, ibig sabihin, kung ipinasok ko sa bangko, yung may nagbigay sa akin ng 10 million, halimbawa lang ha, may nagbigay sa akin 10 million para sa aking kampanya. Tapos inilabas ko din yung 10 million, 20 million na po yun. Ganyan po ang AMLAC para maunawaan. Kasi yung mga tangang congressman, halimbawa na lang si Ngiwe, sabi niya, hindi pala hindi lang milyonaryo siya pala ay bilyonaryo. Ay bobo talaga. Eh baka nga ako, milyonaryo na rin eh. Di ba? Ito walang biro. Baka milyonaryo na rin ako eh. Kasi sa labas-pasok ng pera eh. Lahat yun counted. Tandaan niyo, transaction po yan ha. Anything na ipasok mo sa bangko, anything na may maibenta ka na lupa. Halimbawa, bumili ka ng lupa, may bahay ka. Magkano yun? 15 million yung bahay mo na yun. Kasama yung lupa. Oh. Tapos, i-deposit mo. 'Di ba? Tapos, nilabas mo uli para bumili ka ng bago, tapos i-negosyo mo na naman. Bawat transaction, kaya nga ayan, covered transaction po yan. So, every time na nagtatransaction ka, yan po ay nagtototal. Total amount involved. But it doesn't mean total amount in the bank. Kaya yung mga congressman na tatanga-tanga dyan, hindi lang kayo tanga, stupid pa kayo. Malinaw? Kahit saan nyo itanong to, ganyan yan. Pupusta ko sa inyo, hindi nyo alam, milyonaryo na kayo eh. Sa dami ng nilabas at pasok nyo sa bangko, malamang milyonaryo na kayo. Hindi nyo alam yan, pero alaman ng bangko nyo ngayon magkano? 50,000. Baka nga iba wala pa puro utang. Pero yung labas-pasok sa bangko, kasi every time, imagine niyo every time na lang may nag-deposit sa inyo, nagka-count yan. Including, may sa inyo, mag-deposit sa bangko nyo through GCash. Naku po, lahat yan counted. So sa tingin nyo, magkano yung pera ninyo ngayon? Marami sa inyo milyonaryo eh, kung titignan. Hindi nyo lang alam. Kasi ang dami nyong gastos. Ang dami pumapasok. Sahod din nyo. Bilangin nyo na lang, sahod din nyo magkano. O, may sahod kayo 20.
Diretso yun sa bangko. Yung iba, diretso sa bangko yung sahod eh. Di ba? O sila, mga public official, land bank yan eh. Papasok yan. Pero ilalabas mo din. Di ba? O. Imagine ninyo, kaya umabot ng 3.7. Bakit? Ilang taon na po bang nasa serbisyo si VP Sara Duterte? Di ba? Papansinin ninyo ha, bakit si Van Scarpio 2.9? Alam nyo kung bakit? Mas mababa siya kay VP Sara Duterte. Kasi hindi naman po sa lahat sa lawyer, dinideposit ang pera. Lawyer kasi siya eh. So kung may magbabayad sa kanya, pwedeng cash. So, hindi i-deposit. So, nakatago lang. Bakit mas malaki kay VP Sara? Kasi lahat ng sahod niya, diretso sa land bank. Oh. Baka nga, yung pera pa ni Man Scarpio, halimbawa, alam mo naman ang asawa. Pag hindi ka nag-entrega sa asawa mo, delicates ka. Malay mo, yung perang nakukuha pa ni Man Scarpio, na wala dito sa 2.9 ha, yung nakukuha niyang cash. Siyempre, Inday. Ito na yung entrega ko. Ay! Tak! Hindi, biro lang. Walang ganun. Siyempre, pag hindi ka nag-entrega, ito na yung ano ko, binigay sa akin ng ano, pero may utang pa yung isang congressman dyan, ano, pinagtanggol ko. May utang pa yung congressman na animal na yon. Ang tapang magsalita, pero may utang kang animal ka. Utang ng kang amal. Talay. 171 billion pesos. Dito na ipinagtaka ng mga kongresista kung paanong walang deklarasyon ang bise sa kanyang salin ng mga cash on hand o bank deposit simula 2019. Gayong pinakita ng AMLAC yung record ng bilang at halaga ng mga bank transactions ni VP Sara mula 2005 hanggang 2026 kung saan daan-daang milyon ang palo ng bank transactions dito year on year. Kapuna-puna rin yung mga mas... Kasi dito kung papansinin ninyo, hindi naman nila natumbok eh. Illegal ba na nakuha yung pera? Hindi. It's just a hunch. Duda lang. Ay medyo, sa tingin lang namin illegal. Okay? Walang ebidensya na ito'y illegal ba? Saan ba galing yung pera? Sino lang nagsasabing illegal yan? Si Trillanes. Sinasabi niyang paulit-ulit galing sa drug lord. Yun lang. Di ba? Pero again, kung mapapansin niyo yung sagot ng babaeng taga-ombudsman, hindi nga niya ma-confirm kasi hindi lang naman sa ombudsman ibinibigay ang salin. What if sa iba ibinigay yung salin? Sa ibang opisina? Paano ngayon mapapatunayan yan? Mapapatunayan ba yan doon sa Committee on Justice? No! Why? You cannot defend yourself doon sa Committee on Justice. VP Sara Duterte cannot defend herself doon sa Committee on Justice. Why? It is not a court. So anong ibig sabihin? Kaya nga kung papansin ninyo, how can the defense lawyer o yung mga lawyer ni VP Sara Duterte can answer an impeachment complaint na wala pang mga evidence nung kanilang mga akusasyon? How can they answer that? Ako, I can answer. Halimbawa, bigyan ko example ha. Idinimanda ko ni isang congressman, sabi niya, sabi mo, involve ang aking kumpanya sa laptop anong tawag doon? Scandal. Ito yung video mo, banat bayo. Nilagay niya doon. Ngayon, paano ako sasagot? Simple lang. Kukunin ko yung video ko, titignan ko, ano bang petsa niyang tangina, nag-live ka pa kasi banat bay. Biro lang. Sorry naman, nakapagmura na naman ako. Binabawasan ko na nga. Nakita ko yung video, ito yung date. Uy, tingnan ko ngayon yung video ko. Sinabi ko naman dito na sabi ni Villanueva, involve yung kumpanya mo. Hindi ako nagsabi, si Villanueva. Ano sinasabi mo ako nag-akusa sa'yo? Ngayon, yun yung sagot ko. Kasi nga, nagpresenta ka ng ebidensya na
libelous ako, maliciously ini-imply ko sa'yo yung certain crime. Ngayon, sasagutin naman kita through another evidence. Ito yung sinabi ko, allegedly, according to Villanueva, ikaw at iyong kumpanya ay kasangkot sa laptop scandal. Sumagot ako, according to the evidence that you represented, I'm also presenting to you the evidence. So what do I mean? Simple. Dito, binanggit nila yung SALN doon sa impeachment complaint. Pero wala pa silang pinipresentang evidence. As a matter of fact, they're getting it now. Now, gusto nyo sumagot si VP Sara Duterte at ang kanyang abogado without you giving them the evidence of your accusation. Paano sila sasagot kung wala kayong binigay? Ngayon nyo palang hinahanap. Ngayon nyo palang pinapunta yung AMLAC, ngayon nyo palang pinapunta yung Ombudsman, ngayon nyo palang pinipresenta yung mga ebidensya ninyo, kuno. And another thing, this place is not the place to have the trial or the defense. You cannot, the lawyer of VP Sara Duterte cannot question the ombudsman or the resource person or resource persons. Hindi pwedeng i-question ng abogado ni VP Sara Duterte yung mga yan. So what the heck? What the heck is that? Ang ginawa nyo, mini trial. Kaya isang malaking katarantaduhan ang ginagawa dito sa Kamara. Ngayon, sabi nga nila bring it on. Dalhin nyo na yan sa plenaryo, pagbotohan na yan para pumunta na tayo sa impeachment court. Ano yon? Senate. Hindi naman nila sinabing hindi sila pupunta doon, hindi nila sasagutin yan. Sasagutin nila yan sa proper forum. And the proper forum is not that stupid committee. The proper forum is the impeachment court. Ano yon? Senado. Kaya nga katarantaduhan po ito. Sa totoo lang, katarantaduhan. Another accusation. Okay? Yung accusation ni Trillanes. Punta tayo ngayon dyan. Etong bida-bidang si Ang Trillanes. sabi po ni VP Sara, for nearly a decade, talaga naman pong ito na daw yung ipinapalabas po ninyong storya. Mula 2016 hanggang 2026, nothing in his narrative has changed. Ang pinagbago lamang daw po ay yung makinarya dahil kumbaga binaback upan na daw po kayo ng sitting president. Ano po ang komento nyo dito, sir? Alam niyo yung kanyang denial is neither here nor there, ano? Kasi general denial yan at wala yang value compared dun sa mga overwhelming evidence na naipakita. Dapat ang pag-refute niya nitong mga ebidensya na naipresenta kahapon ay magpirma siya ng waiver niya at bank waiver niya para sa ganun i-disprove niya na hindi totoo yan. Now, patutunayan ko sa inyo na this person is really stupid. You know why? Para daw mapatunayan na hindi totoo yung mga sinasabi doon sa mga pinresinta nila. Especially yung pinresinta nito na tumatanggap ang pamilya Duterte, kasama pa nga si Kitty doon, from the drug lord. Alam mo, ang sabi niya, para mapatunayan ni VP Sara, bakit di siya magpirma ng waiver? How stupid is that? Sorry that kind of logic is the most stupid logic ever. You know why? You have the responsibility to prove your accusation. The benefit of the doubt ay na kay VP Sara Duterte. Ibig sabihin, hindi si VP Sara Duterte magpapatunay na wala siyang kasalanan. Ang magpapatunay
ay kayong nag-aakusa sa kanya. So you don't say, I will sign the waiver. You don't say na, oy, BP Sara, mag-sign ka nga ng waiver para mapatunayan mong wala kang kasalanan. Kayo ang nag-aakusa. Kayo ang may bigat na magpatunay na may kasalanan si BP. Hindi yung si BP Sara Duterte patutunayan niyang inosente siya. Dahil nasa sa inyo yung bigat ng pag-aakusa. Nasa sa inyo ang bigat na magpresenta ng ebidensya. Bigyan kita ng example, Trillanes, ha? Bigyan kita ng example. Inakusahan ka nung mga ex-security ni Zaldico. Sabi nila, nakatanggap ka daw. Sabi nila, ha? Hindi ako. Allegedly, nakatanggap ka daw. Sabi ni mga dating security ni Zaldico ng mali-maletang pera para daw dun sa ICC or something. Sabi nila yon. Okay. Ngayon, sabi mo, hindi totoo yan. That is not true. Sumagot ba yung mga ex-security ni Zaldico o di kaya yung kanilang abogado na si Attorney Baligod at sinabi niya, if it is not true, can you sign a waiver of your bank account? Hindi. You know why? The burden of proof is nasa iyo. Itong sa pag-aakusa kay BP Sara Duterte. Ngayon, yung nag-aakusa naman sa iyo, na binigyan ka daw nila, di umano, allegedly, nasa kanila naman yung burden of proof para patunayan na binigyan kanila. Binigyan kanila. Tama. You understand? Kaya nga, stupid itong suggestion mo. Bakit? Hindi si BP Sara Duterte ang may burden of proof. Ano ibig sabihin ng burden of proof? Yung responsibilidad na magpatunay. Wala doon sa inaakusahan. Kung hindi doon sa nag-aakusa, ikaw yung nag-aakusa. Di ba inakusahan mo doon sa Committee on Justice at sinabi mo, oy, tumatanggap ito, pinangalanan mo pa nga, pati nga si Kitty nandun. Ilang taon pala si Kitty nun, batang-bata pa lang siya nung sinabi mong yun. Tumatanggap na kaagad mula sa mga drug lord, kung sino-sinong pinangalanan mo dun. Ang burden of proof nasa iyo. Kaya nga sabi ni BP Sara Duterte, ang tagal-tagal na niyan. That's what she meant dun sa sinabi niyang, dekada na yan. Bakit hanggang ngayon, hindi ka pa naglalabas ng ebidensya? Patunay. Hanggang ngayon, wala ka nilalabas na patunay. Gusto mo ako magpatunay? Naging ilongga na si BP Sara Duterte. Kaya ang laking kalokohan eh. Yung SALN, una, hindi naman sa ombudsman lang. Pangalawa, yung AMLAC, pinaliwanag ko na rin sa inyo anong dahilan doon sa AMLAC. Di ba? Pinaliwanag ko sa inyo kung bakit ganun lumobo yun. Pangatlo, itong akusasyon ni Trillanes na tumatanggap daw kung saan-saan, wala ka naman pinresintang ebidensya. Walang resibo. So lahat yan tatlong akusasyon nyo, olat na naman. Olat. Hindi totoo. Olat lahat yan. Olat na nga kayo kay Madriaga. Olat pa itong tatlong pinresinta ninyong kuno. O ito ha. Para mas maunawaan natin. Matapos questionin sa impeachment proceedings ng House Committee on Justice ang kanyang SALN, nanindigan si Vice President Sara Duterte na lehitimo
ang lahat ng pinanggalingan ng bawat sentimo ng kanyang mga pera at ari-arian. Nakatutok si Marisol Abduraman. Tinalaga ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang mga komentong hindi daw nagtutugma ang mga halagang nakalagay sa kanyang statements of assets, liabilities, and net worth sa mga bank transactions na pinakita sa hearing kahapon. Para po sa amin, actually, wala naman pong hindi nagtutugma. Perhaps it's just the way that things were presented. Kung accurate ba yung presentation na gano'n. Sa testimonya kahapon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa pagdinig sa House Committee on Justice, sinabi nitong merong mahigit 600 cover at suspicious transactions sa mga bank account ng bise at kanyang asawa na nagkakahalaga ng 6.7 billion pesos. Suspicious transactions does not equate to any wrongdoing or unlawful Yan. activity. Perhaps the Yan. bank thought or tagged it as suspicious, so umakyat no, sa AMLAC. Dagdag nila, umabot sa halos 7 bilyon ng halaga ng mga transaksyon dahil pinagsama-sama ang halaga ng mga transaksyon sa mahigit 18 taon. Ibig sabihin, lahat na Ayun pala, 18 years. 18 years of total transaction of BP Sara Duterte and her husband. Yung tinatawag na 6 billion. Imagine niyo yun, 18 years in public service and yung person na kaasawa niya ay isang abogado, may law firm. Transaction, again, ulitin natin ha, not total amount of money in the bank. It's transaction. ng withdrawals mo, lahat ng deposits mo pagdating sa inflow and outflow, pinagsama-sama. Kasi aggregate yung ginagawang number. So lahat ng inflows dyan, lahat ng outflows dyan, ina-add up lang. Kaya may tendency talaga na maging bloated, no, yung figures. It's not determinative or conclusive as to magkano ba talaga yung nasa loob ng account. Sa isa namang pahayag, pinuna ni Duterte ang mga opisyal ng AMLAC dahil hindi nito nilinaw na walang findings ng mga paglabag sa batas ang kanyang mga transaksyon at hindi totoo may bilyon. Kaya nga eto nga suspicious, dahil nga sa pinaliwanag ko sa inyo, bakit suspicious, but it doesn't mean it's a crime. So therefore, if it is not a crime, it's just suspicious in a way because there is a standard in depositing the money and withdrawing the money. Kasi remember, sa bangko ngayon matindi. Whether you withdraw a lot of money, deposit a lot of money, it's going to be suspicious. But it doesn't mean you are doing a crime. Pero hindi pinaliwanag ng AMLAC yun. Bakit? Kasi nga, di umano, allegedly, yung AMLAC daw ay pinalitan daw days before this Committee on Justice nangyari. Sa kanyang mga bank account. Sabi niya, lahat daw ng kanyang ari-arian at pera ay idineklara niya sa kanyang SALN. Ang bawat sentimo raw ay lehitimo at may kaukulang dokumento. Tinukoy din ng BISE ang inilabas na Notice of Disallowance ng Commission on Audit o COA sa confidential funds ng BISE. Tila itinaon daw ang paglalabas ng report at naaayon sa mga nararanasang political attack. Sa testimonya naman ni dating Senador Antonio Trillanes IV na tumanggap umano ang BISE at kanyang pamilya ng pera mula sa isa umanong drug lord, sinabi ng BISE na halos isang dekada na raw gumagawa ng kwento si Trillanes. Hinggil sa di umano'y bilyones sa kanyang bank accounts. Wala rin nagbago sa kanyang mga kwento, pero ngayon, ibang makinarya na raw ang nasa likod niya. Ito raw si Pangulong Bongbong Marcos na dapat nagpapadrug test at ang mga tinawag ng BISE na mga low bender na mga kongresista na tumanggap ng mga maleta at paulit-ulit na binabaliwala ang constitutional limit. Kung gaano raw katindi ang paninira sa kanya, ganun din daw katindi ang katahimikan. At takot ng administrasyon na managot sa bilyong-bilyong pisong ninakaw umunong nilagay sa maleta at inilabas sa bansa. Muling iginiit ng defense team ni BISE ang kanilang naunang posisyon na sa tamang forum lang haharap at sasagot ang BISE at ang kanyang mga abogado. Naman ang kanyang abogado ang sinabi sa komite kahapon na hindi umuno nagdeklara ng cash on hand and in-bank ang BISE ng ilang taon sa kanyang SALN. Gate nila, dineklara niya ito. She disclosed because it was all lumped under yung others. No? Kasi sa personal items, kung makita nyo dun sa SALN, nakasulat doon vehicles or others, ganyan. So yung cash in bank,
kasama siya dun sa others. I just wanted to clarify kasi baka sabihin parang sinasabi naming mali o sinungaling yung mga House members yesterday. Hindi naman po. Kasi ang sinasabi naman nila is walang line item ng cash in bank. Muling iginiit ng defense Gets ninyo? Kaya pala wala ang laman. Kasi nandun yung sa others. Kung walang transaction, walang deposit, walang doon sa SALN na yun, wala na dagdag. Nandun na kasi sa others yung vehicle and others. ni Bise ang kanilang naunang posisyon na sa tamang forum lang haharap at sasagot Yun. ang Bise at ang kanyang mga Yun. abogado. Ayun! Inaasahan na raw ng defense team ni Duterte ang mga presinta sa impeachment hearing kahapon, pero sasagot lamang sila sa tamang forum. Ayun. Clear presentation of supposed evidence before a committee that is not authorized to conduct trial does not